Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News 1 hour ago. President Ferdinand Marcos Jr. says he is very angry. Wow! Sa wakas, nagalit na rin. Umuusok sa ilong sa galit. Good job po, Mr. President. Ganyan ang kailangan natin. Galit. Very angry after finding out that a 55 million river wall project in Barangay Fiel, Baliwag has yet to be constructed. Marcos says the project was marked as completed under the Department of Public Works and Highways. Ito ang kanyang payag. Walang ginawa kahit isang araw. Hindi nagtrabaho kahit puntahan nyo. Bakit nyo pa kami papuntahin? Kahit puntahan nyo, wala kayong makikita na kahit ano. So ito yung mga picture. Yan, nagbisita. Ito yung river siguro. Okay. So, salamat at nagalit na siya. Okay. Bisa natin 30,000 reaction. Kuha natin. People who reacted 31,000. 16,000 tumatawa. Tinatawanan ng Pangulo. But to me, ako, like ko ito. Salamat at nag-i-inspect ang Pangulo. Although hindi niya sana trabaho ito eh. Kung matino lang ang kanyang mga sa DPWH, hindi siya lulukuin. Di naman kailangan ng Pangulo na bibisita pa dyan. Ang daming trabaho ng Pangulo. Kaya lang, in fairness, dahil natauhan na siya, na niluluko lang siya ng DPWH, so yan, nagbibisita. So, good job po, Mr. President. Gusto ko pa ipatuloy nyo yung galit kayo. 16,000 tumatawa, 6,500 ang umiiyak, 5,600 ang nag-like. Ako, mag-like ako. More visits, Mr. President. Although hindi na sana dapat. Kung ako ang presidente, sa ngayon yung mga ganyang nangyari, iparesign ko na ang DPWH Secretary. Kung ako, masyadong mabait ang Pangulo, may tiwala pa rin daw siya sa DPWH Secretary. To me, hindi na. Sibakin ko na ang DPWH. Kasi report sila ng report. Sa hearing kahapon ng Blue Ribbon, ang secretary, kawawang nag-isa, sabi niya, tumatanggap lang daw siya ng report sa kanyang mga regional directors. So, paniwalang-paniwala siya sa kanyang mga regional directors ng report, nire-report din niya sa presidente. Ang presidente, paniwalang-paniwala rin siya dahil may tiwala siya sa kanyang secretary. Ano ngayon? Di palpa. Kaya, ako nakikiisa sa mga nananawagan, siyempre, Congressman Albi Binetes, dapat mag-leave of absence ang DPWH Secretary. I agree. Kahit hindi siya mag-resign, leave of absence. Delikatesa lang ba? Kaya lang, sa ngayon, sila-silang nag-iimbestiga sa kanilang mga sarili. And I believe, marami pang ganito. Mga ghost projects talaga. Magbasa lang ko sa mga basahin natin ang article. Marcos, very angry. Very angry. Marcos made the visit amid reports that the structure has yet to be constructed. So, ibig sabihin, epektibo yung isumbong sa Pangulo na apps ng taong bayan direct na magsusumbong sa Pangulo. Epektibo pala yun. Sana noon pa yan ginawa. Para ba yung 8888 ni Pangulong Duterte, ang tao sumbong diretso? So ito na. Why did it take 3 years for the president na makinig sa taong bayan? Sayang.
ang 3 years. But better late than never, di ba? So, ituloy po natin ang magsumbong doon sa apps na ibinigay ng Pangulo at ito na ngayon, binibisita niya na. So, tapos na ang maliligayang araw ng mga buwaya. Buwaya ng mga contractors at buwaya dyan sa DPWH na tinawag ni Senator Erwin Tulfo, longga ng mga bilyonaryo ang DPWH. So, ayun. Marcos made the visit about this area. In a chance interview with reporters, Marcos said the project was marked as completed under DPWH. Walang ginagawa. Sabi niya, ano pa? The DPWH on Tuesday, kahapon, admitted there were ghost flood control projects and vowed to investigate them. No way! Wala akong tiwala sa DPWH na mag-imbestiga sa kasama nila. Dapat independent body. So, yun na lang po, mahal naming Pangulo. Ang kulang na lang sa iyong mga ginagawa, yung mag-form na kayo ng independent body headed by somebody very credible kagaya ni Mayor Magalong. Sayang, bakit nyo nireject si Mayor Magalong na nag-o-offer ang services niya para imbestigahan? Bakit? Takot kayo kay Mayor Magalong? O sino ang ilalagay nyo? Kung maglagay naman lang kayo dyan, yung walang sasantuhin. Eh, baka mamaya, cover up lang, wag na lang. Nagsasayang lang tayo ng panahon at pera ng taong bayan. We want Mayor Magalong to lead investigation itong flood control project. Sana i-consider nyo ito, Mr. President. Kasi narinig ko si Attorney Topacio, ni-reject na daw ni Pangulong Marcos yung offer ni Mayor Magalong to lead the investigation. Okay? Ano pa? So magbasa tayo sa mga comments. Viviano Verden, continue to investigate the project, Mr. President, so that corruption will be minimized. Yes. Really magic. Anger will not solve the problems unless immediate action is taken for the culprit to face the law and if warrant, punish in accordance with existing laws and regulation. So, who is going to jail? Wala pa. Dahil wala pang investigasyon eh. Grabe. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Mimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang sidling nga kape nga 2020 kabuok nga among itanom. So ano ni sila ang nagtabang. So mga nindot gid kaayo nga sidling, mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo ka napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. Kumpren po niya. Upod ni ang kalokdoog iti. Og karon mao na ni ang tamnan sa 2000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mao na ni sila ang nagtabang sa amoa. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. So mao na ni siya nga mga sidling nindot gyud kaayo. Mga tambok.
Mao na ni nga seedling ang napalit na mo og tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape.